Ang pinagmula ng Pilipino ayon sa Biblia. Ang Asia ay isang kontinente na nag-uumapaw ng hiwaga. Tahanan ng mga sinaunang kabihasnan at mamamayang may mayamang kasaysayan. Sa napakaraming kultura na matatagpuan sa malawak na lupain ng Asia, ay namumukod-tangi ang mga mamamayan ng Pilipinas dahil sa pagkakaiba-iba at natatanging pamana. Subalit natanong mo na ba kung may anumang biblikal na pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng mga Pilipino? May binabanggit ba sa Biblia na may kaugnayan sa bansang ito? Sa bidyong ito, susuriin natin ang posibleng kaugnayan ng Pilipinas sa Biblia, tuklasin ang mga kawili-wiling impormasyon at pag-aralan ang mga hiwagang bumabalot sa parehong bansa at banal na kasulatan. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa iyo na naglalayong alamin ang pinagmulan ng mga lahi batay sa Biblia. Una sa lahat ay alamin muna natin ang heograpiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas, opisyal na tinatawag na Republika ng Pilipinas, ay isang bansang binubuo ng maraming isla na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko at binubuo ng humigit kumulang 7,641 na isla na may kabuuang lawak na 300,000 square kilometers. Ang mga islang ito ay hati sa tatlong pangunahing pangkat, ang Luzon, Visayas at Mindanao, at sa heograpiya. Ang Pilipinas ay napalilibutan ng mga katubigan gaya ng South China Sea, Philippine Sea at Celebes Sea. Pagdating naman sa populasyon, ang Pilipinas ay pang-12 sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Ang kabisera nito ay Maynila, ngunit ang pinakamataong lungsod ay Quezon City, na parehong matatagpuan sa Kalakhang, Maynila. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay mayaman at puno ng misteryo. Ang mga unang nanirahan sa arkipelago ay ang mga Negrito na sinundan ng mga Austronesian. Sa paglipas ng panahon, maraming relihiyon at kultura ang nakaimpluwensya sa Pilipinas, kabilang ang animismo o mga taong naniniwala sa mga espiritu, Hinduismo at Budismo at Islam na dinala ng mga mangangalakal na Muslim. Bago dumating ang mga Kastila, maraming kaharian at sultanato ang umusbong sa bansa at ang mga pinuno ay tinatawag na Datu, Raja at Sultan. Pagsapit ng 1521 ay dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuhes na manlalakbay mula sa Espanya. 1543 naman pinangalanan ng Espanyol na si Ruy Lopez de Villalobos ang arkipelago bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Prinsipe Felipe ng Espanya. Nakalaunay naging Haring Felipe II. Pagsapit naman ng 1565 hanggang 1898, naging bahagi ng Imperyong Espanyol ang Pilipinas sa loob ng mahigit 300 taon, kaya naging pangunahing relihiyon ang Katolisismo. Noong 1896 nagsimula ang himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. 1898 natalo ng Amerika ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano at ibinigay ang Pilipinas sa Estados Unidos. Nang sumunod na taon hanggang 1902, naganap naman ang Philippine-American War na humantong sa ganap na kontrol ng Amerika sa bansa. 1941 hanggang 1945 ay sinakop naman ng mga Japanese ang Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig at noong 1946 ay idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ayon sa ilang biblical interpretations, maaring matunton ang pinagmulan ng mga Pilipino sa mga inapo ni Japheth, isa sa 3 anak ni Noah, kung saan mababasa sa Genesis, 10 kabanata, 3 berso, at ang mga anak ni Gomer, si Askenaz at si Rifat at si Togarma. Sa mga hindi pamilyar, si Togarma ay anak ni Gomer at apo ni Japheth. May mga interpretasyong nagsasabing si Togarma ay ninuno ng mga Austronesian, kabilang ang mga Pilipino. Ang pisikal na katangian ng mga Pilipino tulad ng almond shape na mga mata at tuwid na buhok ay maaring konektado sa lahi ni Togarma. Si Ham naman na isa pang anak ni Noah na ayon sa kasaysayan
ay ninuno ng mga lahing may maiitim o kayumangging balat. Ang kutis kayumanggi ng mga Pilipino ay maaaring resulta ng paghalo ng lahi ni Togarma at ng mga inapo ni Ham. Sa mga hindi nakakaalam, ang kasalukuyang genetic studies ay nagpapakita na ang lahi ng mga Pilipino ay pinaghalong 53% Southeast Asian at Oceanian, 36% East Asian, 5% Southern European, 3% South Asian at 2% Native American. Ang pinagmulan ng mga Pilipino ay isang masalimuot na pagsasama-sama ng lahi na may impluensya mula sa biblical na Japheth at Ham, pati na rin sa mga migration Austronesian, Chino, Malay at Kastila. Sa ganitong pananaw, ang mga Pilipino ay isang natatanging lahi na may malalim na ugat sa kasaysayan at pananampalataya. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang natatanging pinaghalong kultura, relihiyon at mga lahing nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang malalim na ugat nito sa sinaunang sibilisasyon, pananakop at impluensyang panrelihiyon ay nagbigay hugis sa pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa koneksyon ng ating lahi sa Biblia, mas nauunawaan natin ang ating pinagmulan at ang mga mahahalagang aral na maaari nating pagyamanin. Ang ating pagkakaiba-iba ay isang kayamanan, at sa kabila ng mga hamon sa kasaysayan, nananatili tayong isang matatag na bansa na may matibay na pananampalataya. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kultura, kasaysayan at pananampalataya habang hinaharap natin ang kinabukasan na may tapang at pag-asa. Naway maging inspirasyon ito sa bawat isa upang mas lalong pagyamanin ang ating kaalaman at ipagpatuloy ang ating paglalakbay bilang isang bayan na may malalim na pinagmulan at dakilang layunin.